Welcome back sa Topic Squad. Araw na naman ang topikan. Kasama niyo na naman kaming apat na fanboys ng Battle Rap sa Pinas. Alamat, Jozu, Low Eclipse at D-Ilest. At kung nakikita nyo, wala na, hindi na sikreto dahil nakita nyo na sa title. Ang kasama natin ay walang iba kundi ang EJ Power lang naman. Damn. Solid. Maraming salamat sa pag-invite, guys. Salamat din sa pagbibigay ng oras. Alam kong medyo saliwa ang oras natin eh. Pwede tayong kanta ni Jairil Lim dito. na magkabilang mundo eh, no? Pero bago tayo magpunta sa interview, gusto lang din namin pasalamatan muli lahat ng mga MC na nagbibigay ng oras. Yun talaga eh, hindi lang dahil sa nakikipagkwentuhan sila, kundi talagang gumagawa ng oras para makipag-usap, ino-open yung sarili. Kanina lang kakatapos na ako i-edit na interview natin, na feeling ko pag napanood ng Kalapan, marami ng angle, alam mo yun? So may exposure, may risk sa mga tao, pero sumasagot pa rin at nakikipagkwentuhan pa rin. Salamat sa inyong lahat. Diretso na tayo sa usapan dahil di na natin sasayangin tong pagkakataon na to. Ayan, Boss EJ, huli mong lapag ay ahon kalaban si Shay, kung saan parang nagkadiliman versus kasamaan ang laban. Pero sabi ni Boss Arik, labanan lang naman daw yun ng mga kulot. Pero kamusta yung experience na yun? Ayun, ano ba? Grabe. Saan ba, experience sa prepping or sa dun mismo sa Sige, daanan sa natin. actual Prep battle? Prep muna. Yun sa prep, di ba, kung napapanood niyo yung mga live ko, sinasabi ko parang ayoko munang bumatal nung ahon talaga kasi gusto mo na magpahinga kasi na-stress ako yung isa buhay run ko, medyo nakakapagod. Tapos nagtanong lang ako kay Arik kung kailan yung ahon. Just in case parang may bumulong sa kung if ever may bumulong man sa akin na alam mo yung mag-udyok sa akin na lumaban para sa ahon. Then iyon, tapos one time nag-chat sa akin si Arik na be ready please. So parang yung na yun, yung naramdaman ko ng parang, uy shit, kaya parang kailangan ko parang matinding laban ibibigay sa akin ito. Hindi naman mag-chat sa akin ng ganito kung hindi, alam mo, kung hindi malaking laban ibibigay. Then may mga MCs na ako na sumagi sa isip ko na pwedeng makalabang ko and shit. Tapos ayun minake sure ko muna yung mga dapat kong gawin dito bago ako mag-confirm kay Ari sa trabaho, sa pag-leave ko. And then yun nga yung date nung event. Tapos yun, nag-confirm ako sa kanya, and then right after that minessage niya sa akin yung pangalan ni Shay. So confirm ka muna bago mo malaman kalaban? Oo. Ganun lagi. Ganun lagi. So, doon na off guard ako na, parang gusto kong parang gusto kong umatras pero naka-oo na ako eh. Tapos. So, hindi siya sumagi sa isip kasi may mga naisip ka na. Sino ba yung mga naisip mo nun? Naisip ko si Basilio kasi medyo may post siya nun, 'di ba, nung time na yun. Naisip ko baka walang gustong lumaban kay Basilio, so baka ako yung naisip ni Arik, or baka magpauwi siya ng international MC tapos magsingit ulit siya ng English battle or English versus Tagalog sa ahon. Then yun, hindi sumagi sa isip ko si Shay.
ina-expect ko siyang makalaban pero hindi sa panahon na yun. Alam mo yun? Parang too soon para sa tapos yun prep time around 1 month din. So maayos na nakakondisyon naman yung sarili ko nun. Tapos yun, round 15, yun. Yun na, yung actual battle na. Masaya ako sa naging outcome ng battle. Yun. Na gawa ko yung gusto kong gawin. Tapos, alam ko may mga may mga, syempre may mga parang hindi sang-ayon sa ginawa ko sa battle na yun. Pero, na-appreciate ko yung mga naka-intindi sa ginawa ko sa battle na yun. Sa isang recent interview nga namin, si GL nakausap namin. So nabanggit niya yung yung ginawa mo daw is hindi pwedeng di nagigets ng tao bakit. Pero may context Parang may sineset ka rin na context kung sabi niya kahit sa pre-interview battle mo, sinabi mo naman doon na ito yung hindi tournament, ito yung based sa kalaban, saka lumalabas yung mga depende sa kalaban yung sulat din or yung dinadala nyo sa battle na hindi man nila in-expect yun na manggaling sa'yo sa time na yon dahil di mo naman ginawa kay GL masyado or sa iba mo nakalaban. Siya yun di ba? Alam mo yun? May ganun siya yun tapos given yung history nga ng ginawa ni Shea. So parang mas akma para doon. So gets naman. Siguro yung shock factor din para sa mga tao, lalo na yung mga ibang tema na nilagay dun sa battle. Medyo nagulat na meron ang mga tama ba yung pagkaka-detect ng iba na parang meron nga dun ng mga reference sa mga film? Yun nga parang I have to do it para kasi kung di ko ginawa yun, matatalo ako Alam mo yun na. Tapos yun nga may mga part dun sa round 1 na dapat sa round 3 yun. Pero nilagay ko na siya sa first round kasi nga mag-iiba yung alam mo yun, kung ibabalik ko pa ulit din yung topic, parang magiging off na yung yung rounds ko. Kaya yung mga topic dun sa round 1, nilagay ko na lahat doon. Wala na akong ibabalik sa round 3. Tapos yun, pa-extreme lang siya ng pa-extreme every round. Yung balak ng Extreme talaga Pero hindi naman totoo yung address doon no? Totoo ba yun? Bumatol ka sa Vuelta. Sobrang solid ng laban nyo sa Vuelta. Grabe yung enerhiya nun. Actually, yun yung pinakaunang battle na ni-review namin na naka-video. Kaming 4. Tapos nakita namin yung The Tent na mas marami pa, lalo. Anong galing sa energy ng Vuelta? Ano yung difference naman ng pag-perform doon sa Ahon 15? Ako, personally lang to. Mas gusto ko yung venue nung Ahon. Mas komportable ako. Ang ganda parang ang aliwalas niya Parang pagpasok mo, komportable ka agad. Malamig. Ang ganda rin nung artist area. Yun, ang lang niya, ang maaliwalas siya. Parang yung nakuha niya yung aura ko na maging komportable. Overall. Pero sa sa enerhiya ng crowd, ano yung mas doon, solid doon? mas intense yung parang maganda yung crowd pero mas intense yung sa Vuelta Valentong. Pero hindi ko alam kasi parang dark kasi yung vibe nung nung Vuelta Valentong, hindi ko alam kung bakit. Actually may nga. Kahit sa video may something diba? May story Parang yun, parang mabigat yung vibe nung Vuelta Valentong. Hindi ko alam bakit.
Baka ako lang yun. May ganun nga, no? Parang pag nung pinapanood ka rin namin, kaya siguro mas nasusuportahan yung theme ng ginagawa mo nung time din na yun. Parang, ito sige, idadaan ko na doon dahil naikwento ni GL ng konti. Sa'yo na namin i-confirm. Yung dark na aura, parang sabi niya doon, yung stumble mo sa round 3, na parang, ano ba yun, hindi mo in-expect na susuportahan nila yung linya mo, tapos nagulat ka na lang, nag-jumble. Yung kay GL na yun, ha? Oo, na yun, parang may crowd reaction sa part na yun, tapos iba yung nasabi ko, parang ang ano pa dun, yung pa yung isa sa mga line na sa ulo ko siya. Pero pagdating dun sa moment na yun, parang ano nangyari? Tapos crucial na yung part na yung kasi ano na third round na, tapos kailangan kong masundan yung malakas na round ni GL na yun. Kaso yun nga na dahil dun sa ano na yun, sa stumble na yun, namatay yung momentum ng round. Para saan namatay? Namatay yung momentum ng round ko, tapos may mga lines na rin ako na hindi nasabi. Yung mga risky lines ko na pwede rin ako mag-stumble dun pag in-spit ko pa. Hindi ko na siya sinama. So, yun, may mga ilang lines din ako na hindi na-spit sa third round. May kinat ka na. Adjustment yun, mid-battle adjustment din yun, ha? Oo. Na masyado na risky na ano. Kasi kung malilinis ko pa after nung stumble ko, baka manalo pa rin. Kaso, yun nga, nawala na yung momentum totally. Yan. Solid pa. Kala kayo nandun yung mga magagandang yung sumasakay sa ipo-ipo na tama tayo. Kaya totoo yung momentum talaga. Kasi ang ano na ng crowd reaction dun, tapos biglang parang yun nga, yun, sayang. sayang talaga ka. Oo. Ang tagal namin doon sa part na yun kasi tao doon sa yung imagery para pumasok sa eskwela, sasakay sa ipo-ipo. Tapos yung, alam mo yung sabay-sabay din kami na, shit, nawala. Parang, nawala. Diretso na nandun na. Naramdaman ko rin yung yung pag-gasp nung tao na ano, parang na-feel bad ako na parang nanghinayang sila. Saka yung sinundan mo dun, yung, I think yung pinakamalakas na round naman din ni GL, ata yung third round din niya nun. Oo. Kaya sabi ko, ano din, parang ang hirap bawian nga nun. Pero still, natawid mo pa nga rin. But yun nga, kung dun sa mga sinabi nga sa mga judge, kung parehas malakas, sa linis minsan nababase na. So, medyo, yeah. But still, good ano pa rin. Siguro sundot ko na rin, since nag-follow up sa question na rin, since nandun na tayo sa Isabuhay, balikan muna natin. Doon sa Isabuhay run mo naman, boss, EJ, ikaw ba yung nag-request naman kay boss nun? Kasi I think, ang unang nood ko nung nag-English conference, nung nag-English battle ka, doon ka may ender na abangan nyo ako sa Isabuhay. Yun ba yung declaration mo nun? Or way back, nag-confirm ka na Boss Enigma na sasali? Or siya ba rin yung nagsabi sa'yo, nag-please uli sa'yo na sumali ka? Hindi, joke lang. Hindi, ako talaga may gusto sumali, no? Sinabi ko na siya before. Tapos, yun, ako yung may gusto talaga sumalin Isabuhay. Siyempre, para ma-experience ko rin kahit pa paano na sumali ng tournament. Tsaka, feeling ko hindi kumpleto yung pagiging battle rapper mo kung hindi ka sumasali ng sa buhay. Solid. Tapos wala ka pang alam na mga kasali. Parang sinabi mo lang talaga kahit sino yan, sasali ako. Parang ganun. Oo, parang yun talaga yung year. Inalat ko yung in 2024 para sa Isabuhay. Sayang yung no? Grabe yung branding na dinala mo nun, no? Lalo na yung unang-una pa lang kay Poison. Grabe yun. Oo, yung pagdating mo nun, yung unang beses sa pagsalang, doon yung unang-unang banggit nun, di ba? Tapos yung may power na ulit. Tapos, pero grabe yung laban niyo ni Poison, ha? Sobrang pupuka nun. Preparadong Poison. Yung, sabi niya? Poison na masaya. Poison na masaya, yung nakalaman mo.
ngayong na-try mo na, ito ba ay isang bagay na tingin mo, alam ko grabe rin ang preparasyon, oras na kinukuha. Ito bang bagay na to something na trip mo pang maulit? Oo naman. Hindi ko alam kung kailan ulit, pero siguro sa pag nagkaroon ulit ng maluwag na oras, hindi masyadong busy kasi marami ring nakuhang oras para sa ibang plano eh. Yung yung pagsali ko ng isa buhay. Siguro mag-focus muna ako sa mga ibang plano sa pamilya, lalo na maraming na kuhang oras yung oras para sa pamilya ko. Pero yun, naman, gusto ulit sumali. Siyempre gusto ko makuha yung yung title. Hindi ko alam kung kailan, pero abangan namin yung bago mong Ender. Pangalawang beses Ender. May nabanggit ka kanina tungkol sa mga risk. Itong pagpili mo ng linya, itong pagka-craft mo ng linya, parang mga angle na meron pa bang mga off limits sa iyo, or paano ka namimili ng ano yung risky na linya na dadalhin mo sa battle? Anong ibig sabihin sa off limits? Kunyari, may naisip ka. Meron ka pa bang filter na wag to, masyado na to, hindi na to dapat sinasabi, or basta kung ano yung hinihingi ng battle sasabihin mo? Kung ano, depende talaga sa kalaban eh. Depende sa kalaban. Depende rin kung gaano mo ka-close yung kalaban, kung may mababurn ba na bridge sa battle, kung sasabihin mo yung sa battle. Pero other than that, siyempre, kailangan mo sabihin yung mga pinakamasasakit na salita eh. Pero naintindihan din naman siguro ng kalaban yun. Kasi at the end of the day, battle pa rin naman yun. And may mga sasabihin din siya na masasaktan siguro ako. Yun. Meron na bang na-burn na bridge? Ang perspective yun na na-burn na bridge. Yun. Ano yan? Sorry. Meron na ba daw na mga na-burn na bridge? Kahit di mo daw pangalanan na MC because of a line? Wala naman, wala. Yun din yung magandang perspective na yung limit, hindi siya hard limit na ito, bawal na ito pag-usapan. Kunyari, pagpatay, bawal na pag-usapan. Ganyan. Hindi eh. Parang ang sinabi mo dun, kung may mababurn na bridge, kung merong tatagos sa labas ng battle na hindi kayo magiging okay or sa sobrang personal niya, magiging literal na personal na. So far, lahat naman ng mga nakalabang naman. Kung di kami nagkamayan on stage, nagkamayan kami backstage. Yun. May question That's ako. Good. Go. Una kong question, Ian, nagre-record ka ba? Oo. Okay, good. Lag ka pa rin ba? Ikaw backup recording. Kasi nung unang part medyo lagi sa akin. Pero ngayon okay na. Okay, sige. Back to you, EJ. Hindi. Ang question ko, kasi ako, dadalhin na lang nila yung picture ko sa mga flip-top event kasi wala akong pambilin ticket mula dito sa UK. Yung ticket mo ba pagka isa buhay, pera mo o sagot ng liga? Sagot ni Arik yung mula ang laban ko ay Poison hanggang sa yung sa huli. Yun. Grabe, no? Hindi ko alam yun. Solid yun, Hindi parang Yun. parang kung ako yun, kung ako yung sinasagot ng ticket, parang meron siyang added responsibility na ininvestan ako. So parang may ganun kang pressure. Na kailangan kung di man magandang laban, maganda dapat yung performance. Hindi dapat ako sumablay. Siyempre, gusto ko ma-return ako kahit papaano dun sa ininvest sa akin ni Ari. Sa tiwala na rin, siyempre. Solid yun, Talagang, kaya alam mo, sobrang ganda ng mga na uncover natin.
alam ko di naman real time to ma-upload, pero mamaya may i-upload din tayo na tungkol sa ano yung ginagawa ni Enigma behind the scenes. Sobrang ganda lang na slowly mas na bibring to light na, boy, bakit walang reason to badmouth kung ano man yung ginagawa sa liga. Dahil kung ano yung nakikita natin, suportado yung mga mga MC, binibigay yung kailangan, napo-provide yung dapat na ma-provide. So parang ang ganda lang din na from input ng iba't ibang MC, well represented na, hindi, ganito kami naalagaan, ganito kami nabibigyan ng tama para sa amin. So sobrang ganda na perspective na nakita natin yan. Before nito, pinaka parang resurfacing mo para sa amin, Kalis Move. Yung nakalaban mo si Kalis Move, di ba? Mm-hmm. Tapos talagang yung mga, alam mo yung Pinoy Pride na mga pag lumalabas si Pacquiao, tapos ikaw, binubugbog niya yung nasa ibang liga. Doon sa experience ba na yon, meron kang na-discover na perception ng ibang liga sa flip top na hindi pa natin alam? Though alam naman nila na flip top yung yung most viewed na battle league. Mm-hmm. Other than that, wala parang alam naman nila na malalakas MC ng na flip top hindi dapat tulugan. And syempre yung rin, yung ma-generate din na views na kahit hindi ako kahit kung sino man siguro lumaban na well-known na MC na lumaban sa ibang bansa. For sure. O baka mas nahigitan niya pa yung na-generate ko na views sa laban na yun. In-invite ka pa ba ulit lumaban doon? May mga invites this year. Pero hindi pa final. So, ayoko muna i-spoil yung Okay. At least may aabangan yung mga tao. Di man sumalang ng local, pero pa rin aabangan. Ikaw, Diles, may ako ba yung question? May question ako. Yung, kumbaga parang unang comeback mo kasi, tama ba? Para Abra ba yung sa local? From the longest time. Ilang beses ko napanood yun Sobrang angas ng battle na yun. Tapos, between Isa Buhay, tas Shea naman. Tanong ko, sino mas malakas, si Shea o si Abra? Joke. Sa battle ba namin o sa distract nila? Pang lang, hip-hop lang. Pares mga tropa yan. Ang pinaka-question ko is parang ano yung parang naging rule pa rin sa'yo ng battle rap or ng hip-hop during the time na yung hindi ka na bumabattle, yung pagkalis mo, yung nag-focus ka dyan, tapos in between that, yung before ka nabigyan ulit ng battle, paano mo parang kini-quench yung thirst mo for hip-hop or even battle rap? Pinipilit ko na siyang kalimutan talaga. Nung hindi na ako bumaba. So, wala hinahanap ng katawan ko parang hindi ako para dito. Para dyan talaga ako. Alam mo na ito yung gusto kong gawin or yun, alam mo yun, parang ang gumamela sa lugar ng mga water lily. Alam mo, iba yung hindi mo nakukuha yung sustansya ng na kailangan mo kasi nasa maling lugar. Yun. Solid. Kaya nung nagkaroon ng chance na makabalik, yun, ginrab ko na yung opportunity na yun. Kasi mahirap din bumalik nung mga bandang 2020, 2021 kasi nga pandemic. Hindi basta makakauwi nun sobra. So yung laban mo nun kay Abra, syempre comeback yun And itong mga last 3 years siguro, ang dami nag-comeback Even yung mga sobrang tagal na kasi siguro, parang renaissance ng ng battle rap Ano yung
feeling mo dun sa laban mo na yun? Ano yung mga naisip mo? Tingin mo ba solid ka na noon or parang... Kasi sa totoo lang, alayo nun sa laban mo kay Poison. Sobrang layo ng quality. Pero ano sa perspective mo yung na-discover mo nung time na yun? Parang feeling mo ba, naiba na yung ano ngayon yung mga meta-meta ngayon? Anong pakiramdam nung time na Yung yun? kay Abra ba, yung tinutukoy mo, yung Kaya performance ba? Hmm. Ano yun, na-off guard din ako sa battle na yun. Expect ko, kasi nga ang tagal kong nawala. Hindi ko expect na bibigyan ako ng mga top tier na Yeah. caliber na MC. Kala ko, bigyan lang ako ng mga one of the new MCs nung panahon na yun. Tapos, sabi ko, paano ko si Abra? Kasi nga, ang tagal niya rin walang battle. Hindi ko rin, wala rin balita masyado sa kanya. Tapos, yun, akala ko, gagawin ko yung typical na style ko dati. Akala ko mag-work pa din. And then, nung actual battle na, parang, shit, hindi siya gumagana. Hindi siya gumagana, parang, ba't walang crowd reaction? Kasi alam ko kasi isa sa strengths ko is yung crowd reaction. And then, nasabayan pa nung style ni Abra na parang pinapatay niya rin yung crowd. Parang may part na ginagawa niyang boring yung rounds niya. Kasi napanood ko yung mga iba niyang laban, hindi siya ganun bumatel eh. Alam mo yun, malakas siya sa crowd reaction. Pero nung battle na yun, parang kung ano-ano yung sinasabi niyang weird shit na mga laser power beam na gano'n na. Sabi ko, ang ginagawa mo? Sabi ko, dapat malakas yung crowd reaction sa battle na to. Sa tingin ko na isa din sa tactics na is parang patayin niya yung crowd para mawala yung strength ko. Parang tinulong niya kami sa isang dome na tayong dalawa lang maglaban. Domain expansion si Abra. Papugyan lang talaga, no? Papugyan lang talaga. Yun. Tapos ako nag-rely ako dun, yung rounds ko kasi nag-rely para sa crowd. And then, yun, hindi gumana. Yun. Nagets ko ba na hindi ko nakuha yung panalo sa laban? Sa laban na yun. Ano din parang nilabasan ka din talaga ng gigil ni Abra dun Yung kahit sa sa pre-battle interview sinasabi niya dun na na parang isa ka sa mga hinahanap niya talagang makalaban Tsaka yun yung parang nakita ko si Abra na well prepared. Kasi alam naman natin na nag-choke siya, di ba? Parang tinitignan ko siya habang nag-speech siya, walang walang bahid ng hindi magi-Istanbul to, hindi mag-choke. Sobrang handa niya nung gabing yun, naramdaman ko. Ano lang siya nun no? Parang, para sa akin, parang skill showcase lang talaga, no? Parang, bahala kayo, mag-gets nyo, hindi, papakita kita ng kung paano mag-rap. Kasi, naalala ko, parang nag-uusap kami nun, wala pang video na ganito, group chat pala kami na parang, nung nag-drop yung video na yun, parang nakailang nood ako bago ko mag-gets lahat ng pinagsasabi ni Abra. Pero ang gaganda ng rhyme, alam mo yun, talagang wala lang, artistry lang na wala pa pakialam sa crowd or something, kaya solid din nung ginawa na yun. Jump lang ako ng konti, medyo malayo yung topic. Naalala ko lang bigla dahil nga naging angle sa'yo ni EJ, gets naman ng tao na nag-military ka dyan. Ang tanong ko is, alin yung mga skills siguro, parang ano yung nadala mo ngayon from old EJ, tapos after going through what you've gone through, ano yung mga nadala mo? Kasi meron nagsasabi na meron ka daw mga ganun-ganun, yung mga nakatayo ang hawak ako may kwelyo mo. Pero meron bang mga nadala mo from the experience ng military to ngayon sa battle rap? Siguro lang, yung mas natulungan niya lang ako sa tactics sa pagsilip ng angle. Kung saan mas masasaktan anong anggulong mas masasaktan yung kalaban. Anong mga anggulong mapipilayan yung kalaban. Yun. Yes, pero other than that, so yun lang. Wala. Interesting yun Parang
anong klaseng training ang gagawin ng sa'yo para maging mas malupit sumilip ng angle? O tsaka rin, yung discipline. Mas naging disiplinado ako sa pagpe-prep. Mas yung time management. Yun. Organized. Organized, yan. Mas organized na. Ang si EJ Power ba after bumatel, 'di ba yan taxing, draining din, nakaka-drain, energy wise, pati creative juices minsan yung iba parang napanood ko kasi last time may usap sila Batas. So kausap niya yung mga tiga-pricing. Nakakaubos daw yung mag-prep sa battle. Ikaw, paano ka mag-recharge? Ano yung mga ginagawa mo para mag-recharge after ng battle? Lalo na kunyari ito, isa buhay, nakakapagod. Siguro mag-alat lang siguro. Nag-aalat ako ng enough time para i-clear yung utak ko. As in walang muna battle rap related sa mga gagawin ko. Nanonood ako ng pero mahirap yun sabihin ko sa inyo kasi laging sasagi at sasagi. Lalo kung nasa tournament ka at nag-a-advance ka sa tournament. Sasagi at sasagi sa isip mo yung yung battle mo. Pero yun, hanggat maaari, non-hip hop related, nood ng series or mag-workout, mag-travel, maggala kung saan-saan, nature shit. Yun. And then pag dumating na dun sa start date kung kailangan mag-prep. Yun na. Time away din no? So may ganun ka na na battle, tapos may sineset ka na date na ito dito ako sisimulan yung preparation. Mga gaano katagal yun? Usually month and a half. Month and a half. Pag sobrang tagal ng palugi. Pero usually kasi pag non-tournament or start ng tournament, usually binibigay talaga ni Ari 1 month prep. So pag binigay niya na yon, kailangan mo na may naalala ko lang bigla din doon sa interview na yan. Sabi nila parang pag nabigyan ka na ni Arik ng deadline or pag nasetan ka na ng battle, para ka nang hindi mo na ma-off yung utak mo na nag-iisip ka ng linya kahit anong ginagawa mo. Parang sila daw kasi nagtatrabaho. Yung may kausap sila sa trabaho, parang 30% ng utak nila bigla parang may nag-iisip pa rin ng yung mga linya pwede kong isulat. Parang hindi siya nawawala sa ginagawa nila. So minsan may away daw sa misis kasi parang di mo pinapakinggan, tapos wait lang, may naisip ako linya parang ay ganun. Sa'yo ba ganun din? Oo, feeling ko naman lahat ganun kasi yun yung kalaban mo pag yun yung pinakamalaking kalaban mo sa battle map, yung oras. Kasi tumatakbo yung oras. So pag naubos na yan, mahihirapan ka na makahabol Oo nga. Kasi kailangan mo rin mag-alat ng time para sa ulo yung lines. Paano mo siya i-perform? Iba pa yung oras ng pagsusulat sa oras ng pag-memorize. Pag memorize sa lines mo, pag memorize kung paano mo siya i-deliver. Yun yung kaya time pressure ang battle rap sa pagpe-prep sa battle rap. Para sa akin mas mahirap na part yung pagsusulat at pagpe-prep kaysa sa actual na pag-perform sa stage meeting. Yun yung tatanungin ko dapat parang sa proseso mo, alin ang mas mahirap, pero sabi mo nga mas mahirap yung prep mismo kaysa dun sa pagpe-perform na. Pero dun sa prep, alin ang mas parang
meron kasi kami nausap si Invictus, sabi niya, dati kaya niya passion at motivation lang. Kumbaga, gutom lang. Tapos nitong medyo mas veteran na siya, sabi niya, kailangan ko na mag-alat ng 4 lines a day para unti-unti ko siyang maano. Kumbaga, dinadaan niya na sa disiplina. Meron naman, ikaw, sabi mo, yun nga, mas organized ka na. May nag-iba, may nag-iba ba sa kung paano ka mag-prep before na specific na habit na ginawa mo na? Kagaya nung sa kanya kasi tawag niya line budgeting dahil accountant daw siya eh. So, isa sa'yo ba may ganun ka? Mas mas naging pihikan ako sa mga sasama ko sa lines ko. Mas kung alam kong walang crowd reaction tong lines na to. Kung alam kong walang to eh. Kumbaga tong line na to walang hindi to susuporta sa mga susunod na linya. O kumbaga wag na magsayang ng linya. Yun. Paano mo tinitest linya mo? May mga kaibigan na pwedeng pagpa-practicean ng lines. Tapos makikita mo sa mukha nila eh. Kung re-react sila sa line na yun. Tapos Diyan yan. Local, I mean diyan yan sa US or sa Pinas? US and sa Pilipinas din. May mga naka-video chat ako na mga tropa ko sa Bataan. Na battle din dati sa World War. Ewan ko nanonood kayo dati. Nabanggit ni Invictus. Natatawa nga ako, meron siyang sinabi na si EJ, ang galing mo daw mag-dodge. Kasi daw, tigagapo ka daw eh. Sabi niya, si EJ, ang galing nito na ano ba yan? Naiwasan niya yung basta gapo balo na branding. Kasi, sabi niya, totoo lang, kasama namin yan eh. Hindi, natira ako sa gapo, na ako yun, bata pa kasi ako noon. Then, lumipat ako sa Bataan. Na-introduce ako sa battle rap na sa Bataan na ako. So, yun na yung dinala ko na hometown branding. Kung ako nag-introduce sa gapo, hindi sila mababan sa Gambano. Yun na lang. Kung kasi yun. Quote that. Joke lang. Mga tropa yung mga tropa. Yun ang clippables. Recently nag 15 years yung Flip Top na anniversary. Tagal na ng Flip Top, parang kami rin kasabay na naming tumanda yung Flip Top. Meron bilang isa sa mga veterano ng liga. Curious ako na tanong is ano yung napansin mong differences nung dati sa ngayon na what makes it better na tumutuloy siya habang tumutuloy siya? Mas lumawak, mas lumaki. Mas marami nang nakakaintindi sa ginagawa namin. May mga cons din. Mas marami ng dudunong-dunungan. Pero hindi. Yun, mas lumawak eh. Ang saya lang na may line na may line na sa kanta na sa lawak ng hip hop lahat kasya. Yun yung nangyayari ngayon sa battle rap mismo. Na parang hindi lang pala ganito, pwede rin pala yung ganun. Alam mo yun? Galing. Yun, masaya at mas marami ka nang pwedeng gawin. Mas marami ka nang pwedeng gawin. Mas mas flexible na, mas may intindihan na nila pag may ginawa ka ba. Hindi na close-minded yung. Ganda na. Kaya siguro, ewan ko personally lang din. Kaya parang ngayon mas nag-work yung ginagawa mo rin na different style. Kasi dati mas more on, yun nga, sabi mo, crowd
crowd work. Pero yung kunyari yung mga binanggit mo na let's say dark humor, mas hinihiyawan ngayon no, kaysa kung gagawin mo siya before. Mas na-appreciate na nila. Sundot ako ng tanong, sorry. Sundutin mo, Low Eclipse. Yan. Susundot na ako. Joke. Then, curious lang din, Boss EJ, yun, way back, kasi ako on my part, ang tawag ko, may AJ flow na, every battle ka, parang, lalo na nung nagsimula ka pa way back, tas favorite battle ko talaga mo, even before yung kay Jonas, kasi, pareho kayong makulit. Tapos, syempre, doon na rin yung iconic na diba? So, two questions on that. One is yung parang nakanta ka ba? Or parang saan galing yung flow na yun? Parang starting sa flip top ba, yun na talaga, ay, mag-insert ako lagi ng ganito. Tapos second is, paano mo na-overcome yung piyok in the next battles ng sunod? Kasi yun, di ba? Parang feeling ko yun yung sa'yo nun at trend din talaga. So yun lang. And doon sa flow, bago kasi ako pumasok ng actually hindi sa World War hindi sa flip top bago pa ako pumasok ng World War. Sabi ko, kailangan ko ng style, kailangan ko ng persona. Then nanood ako ng ng King of the Dot, nakita ko yung style ni Tricky P. Ewan ko kung kilala niyo pa siya. Isa siya sa mga lumang MC ng King of the Dot. Tiga Canada siya. Yun, nagpo-flow siya kada battle. Tapos sabi ko, sabi to Sabi ko, may gumagawa sa battle. Wala pang gumagawa nito sa flip top. May gumagawa pero hindi, hindi siya yung all throughout the round. Parang sinusundutan lang. Sabi ko, ito akong magiging ganito yung style ko. Then yun, ginawa ko siya kay Rich Flow. Labang ko kay Rich Flow, parang doon ko mas in-experiment. Then, napansin ni Arik na, style mo si Tricky P. Sabi, doon natuwa ako kasi yes, sabi ko parang gumagana. Kaso, siguro, mga bandang 2017, parang ang dami nang gumawa. Kaya sabi ko, kailangan ko ng tanggalin to. Kasi parang kung gagawin ko pa siya, parang anong sense? Anong sense? Ano pang bago? Kung ginagawa ko na rin yung ginagawa na. Diba? Yun. Tapos ano yung pangalawang question? Ay, lang siya. Joke question, pero pwede mo nang sagutin din. Sa piyok mo kay Jonas. Parang na yung mo nun. First time mo do yung first piyok mo. Yun, di ba? Di ba kay Liljan? Kay Liljan pala, sorry. Liljan pala. Na-overcome ko na ba? Kasi magbabasa ako ng mga comments, andun pa rin Hindi, yun. Inaano ko na lang siya. Yung tawag dito, nire-revise ko yung parang gagamitin ko pa rin siya sa battle pero may konting twist na. Parang yung reference na lang kumbaga. Para kahit pa paano magtunog astig. Gusto niyo bang backstory doon sa piyok na yun? Yes, sir. Kasi yun yung battle ko. Galing din ako US noon sa battle na yun. Tapos sobrang lamig dito. Then uwi ako ng Pilipinas, sobrang init. Matinding weather change. Na yung boses ko. Siguro sa first 2 rounds makikita niyo medyo pa yung boses ko Gumagana pa pero parang nagfe-fade na din. Tapos yung yung sa bandang flow na part na yun yung nasakto pa yung piyo ko dun sa mismong punchline Tapos nakakatawa. Unexpected punchline Maya yan Sobrang iconic nun Pero nagamit mo siya in naging weapon mo rin siya last time dahil may time na parang humigop ka. Siguro ako muna, di ba? Kay Abra yata yung battle yun. Ang piyok yan, sinira po. Ang kulit na naging branding. Pero yun nga yung nakikita ko ngayon parang mas gumagaling na rin yung mga MCs na i-twist yung dapat
parang ginagawang kahinaan sa kanila, parang bahala ka, gawin ko yan sa'yo. Embrace. Yan ang isa sa mga skill ng battle rap talaga no. Pero ang layo ng pinanggalingan. Ano pa yun B-side yun, di ba? Oo, B-side. Oo. From B-side, tapos pumupuno na ng The Tent. Grabe na yung pinagdaan ng flip top na yun, no? Paano ka, tawag nito, from World War, ang entry mo sa flip top ay, paano? Kila Central Zone? Oo, tryouts, flip top tryouts. Pero parang nag-recommend si Nico which is si Aka ngayon. Nag-recommend siya ng mga pangalan from na MCs from World War na sasalang sa flip top tryouts. Isa ako sa napili na na lumaban doon sa tryouts. May na-share, ko bigla lang pumasok sa isip ko. May na-share si Invictus. May tournament daw sa inyo na tinakbo yung grand prize. Part ka ba nun o hindi? Hindi ko masyado alam yung inside story nung na yung tournament. Pero alam mo yung tournament na yung kasi kasali yung dalawa sa kaibigan ko from Bataan na MCs din sila na bumatil dun sa World War. And kasali kasali ka dun sa bracket na yun Kasali si Lancet at saka si Invictus doon. Alam ko sila dapat yung maglalaban sa finals. Kaso hindi natuloy. Hindi ko alam yung exact information kung bakit hindi natuloy. Dinospordas na lang daw nila yung mga linya nila. Binigay nila ito yung linya nila para sa... totoo. Okay. Ang kulit lang yung may sabi ka ba, Joseph? Parang bumubuelo ka. Hindi, isusundot ko lang doon. Kung merong ganong hindi natuloy na laban si Lanceta at saka si Invictus. Ikaw ba, na-imagine mo, what if tumagos ka kay EJ? Meron kang... Ay, kay EJ, kay GL. Wag naman sa sarili. Na-imagine mo ba, parang meron kang what if merong parang tawag dito, EJ versus Blank. Blank, oo. Na parang sa tingin mo na maganda makalaban na pwede sana para sa'yo. Yung ang tanong mo tumagos kay kay GL? Like for example, sige, sa tingin mo ba may magandang laban ang Vitrum at saka EJ? Kung sakaling tumagos ka kay GL. Feeling ko makagawa kami ng classic ni Vitrum. At the same time, pwede rin kami makagawa ng classic ni Slack1. Ina-anticipate ko rin na makalaban ng ng medyo mas sa akin mas late na sa akin pumasok sa flip top. Feeling ko kaya may mga pwede maagawa ng ng storyline yung EJ versus Vitrum tsaka EJ versus Slack. Grabing what if yun Given na kay GL naglabas ng mga ganong klaseng angle si Vitrum. Paano kung mas mas free pa. Alam kung yung kalaban niya mas pwede niya pang gawin. Magkupa lang kayong dalawa doon no? Grabe siguro yung laban na yan. Pero doon mo ba, so yung gigil na yan, doon mo ba yung binuhos kay Shayna? Hindi, Shay yun alam mo yun, hindi pwedeng tutulog-tulog ka ay Shay. May kaalagyan ka alam mo yun. Naisip ko tuloy, parang ilang beses na nabanggit ni GL na parang kayong dalawa nag-geek out kayo about Survivors. Survivor. Na series. Tapos parang sa isang interview sa kabilang podcast, sabi niya parang
parang threat level, kalimutan ko yung actual term, na parang pagpasok mo pa lang daw ng tournament, ina-assess mo na kung sino yung mga nasa paligid na threat na gano'n. Parang yun yung sinabi mo kanina na, pwede itong maging classic kay Slackman, pwede itong maging classic kay... May mga gano'n ka ba na mga outside rap battle na influences na sa tingin mo gamit na gamit mo sa rap battle bukod sa military? Pwedeng Survivor eh. Nanonood ba kayo nun? Ako pero ngayon hindi na. sobrang Pero tutok. dati gusto ko din yun. Wala akong access sa mismong series eh. Saka UFC? UFC. Mas yung yung storyline kung paano kung titignan mo yung match up, ano yung mabubuo yung storya, anong klaseng battle yung mabibigay niya sa ano yung vibe ng battle na mabibigay niya sa tao. Katulad nung EJ versus Romano. Parang kung titignan mo, ang layo ng style nilang dalawa. Alam mo yun, parang boring panoorin yun. Pero hindi, di ba? Grabe yun. Solid yun. Ano yung pwede mong gawin sa battle na yun para maging interesting? Para ka na rin nagdi-direct ng sarili mong series. Para kang battle rap is a movie, di ba? Parang pelikula siya eh. Gumaganap ka eh. Kailangan mong gumanap. Hindi ka pwede maging monotonous na nag-i-spit lang. Parang dapat character actor. Kaya yun nga yung masasabi ko siguro sa mga battles mo. Iba-iba yung flavor. Tas yun nga, dito sa interview na discover natin na depende talaga siya sa kalaban. Pero hindi siya yung dito rin yung learning namin recently pag tumitingin ka kasi sa MC dapat may style ka ganyan. Tas tinanong namin si M-Zite niyan, sabi niya style ko battle rap. Kung sino lang yung kalaban ko, yun yung ibibigay ko. Na mas na-appreciate namin yung hindi pag tinanong mo ito si EJ para ano style niya, sasabihin dark humor ganito or whatever. Pero hindi, sumusundot-sundot lang yun sa ganito eh. Yung sinabi ni Abra, multis daw yung nagustuhan niya EJ Power. So iba-iba talaga eh. Tapos yun nga, every battle mo, para siyang ibang hindi nga siya series eh, para siyang anthology. Parang Black Mirror. Iba yung istorya dito, iba yung istorya dito, iba yung istorya dito. Tapos ginagampanan mo lang yung roles. Solid. Pero, wag mo pa rin ko-compromise yung di ba? Yung sarili mong style. And ipasok mo pa rin. Yun. Core. Yung baka core mo hindi mawawala, no? Yung actual personality mo. Huwag mawawala. Parang naisip ko tuloy kapag let's say Christopher Nolan ang nag-direct. Alam mo siya yung gumawa. Kahit iba yung kwento, kahit iba yung mga actor, 'di ba? Alam mo yung style. Pag siya humawak, ito yung ito yung expect mo. Speaking of pagganap, meron ka nang naka-craft ng mga persona sa battle. Gaano kalayo naman yung persona na yon sa totoong buhay? Siguro pag may tinanong ka na kakilala ko na sa labas ng sa labas ng battle raw, sasabihin introvert ako eh. Na tahimik. Hindi ko alam, ganito na ako nung bata pa ako. Yun. Parang ang daming introvert sa battle rap na doon nagkakaroon ng outlet, no? Parang nagwawala sa stage, no? Si Bitrom nakausap natin, si GL, kahit si M-Side, sabi niya parang pag wala sa battle, tahimik lang ako, nanonood lang ako ng movie no? Pero parang ang daming ganong style na medyo introverted na tao na yun yung nagiging outlet ng energy. Kaya rin siguro nakaka-drain na alam mo yun, kaya rin siya nakaka-drain after. Kasi parang gusto mo nung energy na mag-isa ka naman. Yung, balik ako sa komportable kong solo mode. Tapos saka mo unleash ulit kapag battle na ulit. Meron akong tawag na ito, naalala na
doon sa mga, di ba, nabanggit mo na medyo mas, tawag nito, nag-adapt na yung crowd sa kung paano kayo bumabattle. I mean, yung medyo mas high level na yung understanding tsaka appreciation ng crowd. Meron bang kritisismo na binigay sa'yo before from a crowd member or fan or anyone sa circle na feeling mo isa sa mga ginawa mo to improve yung craft mo? Mahirap sa sa crowd, crowd nang manggaling sa crowd kasi madami, hindi mo alam kung sincere ba o kung bullshit lang yung sinasabi nilang criticism. And yun nga, yung ilan dun sa mga na yun, they're just hating, alam mo yun, na parang they're hating towards the MC, not hindi sa works ng MC. Nag-hate sila diretso dun sa MC mismo. So mahirap magtiwala sa sa ganun. Yeah. So siguro yung na lang, yung pag pinapanood ko ulit yung battles, yung mga past battles ko, ano pa yung pwedeng ma-adjust. Yun, makikita mo naman kung ano yung mga pagkukulang mo sa battle mo, sa performance mo, sa sulat mo, kung saan ka nag-lack. Yun. Yun. And ito na sabihin ko, wala pa akong battle, lahat ng battle ko hindi siya perfect sa paraan na hindi natupad lahat ng plano na gawin ko dun sa battle na yun. Yung andyan na yung intonation dun sa may actual line na ganito dapat yung intonation nito, ganito dapat yung delivery nito. Hindi ko nagawa na ganoon. Yun, sa lahat ng battle ko, never pa naging perfectly executed yung mga performance. May grabe pala yung yung pati pronunciation, pati saan aangat yung tono, nakaplakado pala yun. Pero isa rin sa skill niyo na napansin namin yung mga, lalo na sa mga mas dati pa na battle rapper, yung ability na mag-switch in mid-round, mid-battle, na parang nabanggit mo kanina mas organized ka na. Madalas ka pa rin ba mag-adlib at mag-micro adjustment, or mas tinatry mo na ngayon mag-stick sa kung paano mo siya pin-repair? Kailangan yun yung adjustments, kailangan yung adlibs. Katulad nga nung laban ko kay Sherry, may mga adjustments ako doon. Nilipat ako na line sa ibang rounds. Kay GL din. Yun. Kailangan yun, hindi pwedeng yun. Yung rebattles, adlibs yun Oo nga, no? So, hindi siya pwedeng mawala. At yun yung yun yung power ng ng rapper. Kaya mo nung mag-isip ng ng adlibs. Na right at that moment naisip mo yung line na yun. Oo nga. Pati pagpili ng kung ano yung ire-rebat na. Tama, diba? Ito yung ire-rebat ko na linya. Tapos, pati yung recovery, actually, isa yun sa mga napapansin namin. May mga kayang magdala ng pag hindi nagrehistro sa crowd yung battle, tapos tutuloy lang yung composure to do it na di nag-connect, pero sige, tuloy lang, parang kailangan ituloy. Laban lang. May ganong composure. Grabe rin siguro yung before ba niyan, ito lang tanong ko, ano yung exposure mo sa public speaking, or paano man mag-present ng kung ano man before battle rap? Meron ba? Sa school lang yung pag yung tumutula ka sa harap, yung mga
pagsasadula mo sa sa harap ng ng classroom. And yun, minsan kakanta, di ba, papakantahin ka sa harap ng guro mo. Yun lang yung ko talaga na before so, battle rap yun lang. Pala. Sige na. Meron kasi kami nakausap na may training siya sa performing, sa theater. Merong si Atoms daw, parang presidente siya ng student council. So, nasa harap siya ng stage, di ba? Kasi Vitrum daw, nagmamass lead sa mga rally. So, mas okay. Ready na siya magsalita. So, natanong ko lang din. Nabalikan ko lang sabi ni GL, nabasa mo rin daw yung medyo nabasa mo yun, pero sabi niya medyo madali naman daw basahin. Yung Avatar reference niya na fire, earth, wind, water, may niluluto siyang parang ganong reference. Tapos nabanggit niya na sabi mo daw, may nakaready kang rebat na sobrang ganda nung narinig namin na pag binanggit niya daw yung air, nagiging heir to the throne. Sabi niyang, may ganun ba? Ano siya hindi Avatar parang elements lang napansin elements, kasi nagtubig siya sino ba nakalaban niya JD. Si JD nagtubig siya doon, sobrang obvious noon. Tapos kay Sur nakapula siya, ginaya niya yung ginaya niya yung forma ko noon. Tapos meron siyang heartwarming shit doon sa bandang round trip. Feeling ko sinisiksik niya lang. Tapos bala kong basagin yun sa battle namin. Like isasama ko talaga siya sa actual round ko. Kaso, baka trap niya lang to Sabi ko, gawin ko na lang na i-pre-med ko na lang kung if ever may gawin siya na if ever i-bring up niya may suot niya yung namin Earth, alam ko Earth kung may banggitin man siya sa kasi alam mo Earth pwede niya i-connect doon sa Mayayanig buong daigdig. Mayayanig Luhangin. Tapos yun yung yung prediction ko dun sa sa feeling ko yun yung gagawin niya heir to the throne, heir of the throne, parang muntik na daw, sabi niya nga daw, buti daw hindi niya tinuloy kasi sabi niya baka yung ba yung gagawin niya dapat? Yun talaga, nakaplano daw talaga kaso tsaka if ever yun yung gagawin niya, if ever manalo siya sa akin, yung mentality ko sa panahon na yun, if ever manalo ka sa akin, masisira ko na yung plano mo sa final. So, alam mo yun, may sugat ka na malaki pag punta mo sa final. Kaya din daw siya naging yin-yang na sa dulo, di ba? Hindi na niya masyadong dinikitan yung kasi nga naramdaman niya na napipredict mo yung strategy. Ang dami yung intersect sabi niya talagang kahit naman dun sa battle review namin parang kung ano yung rounds niya parang naisip mo parang siya din naman kung ano yung rounds mo parang naisip niya tapos habang nagbabattle kayo para lang kayo nag-intersect ng mga linya nyo so para kayong para talaga kayong magka-match parang perfect match talaga kayo ni GL dun sa laban na yun Actually may concept talaga ako sa battle namin. Kaso may may ender na rin ako sa concept na yun. May pinaka parang knockout punch na ako sa concept na yun. Kaso nasimulan ko siya sa round 1 kaso hindi ko na mapalamanan ulit na connected pa din dun sa concept na yun. Siguro kinapos na yung mga angles kaya iniba ko na lang totally yung yung game plan ko sa battle na yun. Yun yung napansin namin na parang sabi namin, yung time, yung dulo. Diba parang... May mga kasunod pa dapat yun. Parang biglang nawala. Round 1 meron. Round 2 meron. Tapos round 3 parang totally nag-iba, no? Parang biglang nawala siya. Pero medyo natripan din namin na nag-iba siya kasi timeless naman yung concept niya. Na parang
buti na lang din na hindi. Kasi parang, siya baka 3 round yung natanggal. Kasi time, tapos timeless, di ba? Pero ang ganda rin ng pagkakabali mo nun. Nakala namin, as fans, observer, akala namin joke yung una. Di ba? Parang babanggitin ko yung punchline. Time. Di ba? Time. Tapos tinatoo mo sa dulo na ang ganda ng pagkakagamit mo na. Time pa rin yun Parang, pa rin yun Tapos yun yung pati plano round 2. na magtunog joke siya sa umpisa. Oo. Ganda nun. Pati round 2, time din yung dulo mo. Parang iba-iba lang din ang gamit ng time no? Siya pag sabi na, ang lupit nito, nabali niya pa yung expectation. Parang tinanggal mo expectation na. Okay, joke lang yan. Tapos tuloy ulit. Galing. Ganda ng laban na yan. Naalala ko pa yung ano bang natin 2.5 hours ata kami doon. Pero anong reaction mo doon ba, CJ, doon sa yung sa last bar line ni GL doon that time na kung ikaw yung kinuha niya yung kung ikaw greatest greatest of all time, which is yun timeless. Tas siya timeless to. Parang nauga ka ba doon per time or parang somehow in-expect mo rin or parang hindi, yung process mo doon? Nalakasan ako pero alam ko papalag yung round 3 ko Na lang talaga sa sa show. Siguro worst case ay best case scenario nanalo ako doon via split decision. Alam ko hindi ko siya masa 7-0. Ang lakas malakas si GL nung gabing yon. Best case scenario manalo ako ng 4-3, ng 5-2. Pero yun sabi yun din yung mentality ko nung bago kami mag-battle. Sabi ko kung sino kung sino mag-stumble o mag-choke sa battle na to, matatalo. Like hindi masasalba ng kahit gaano kaganda yung sulat mo. Sa performance mababase. Yun. Ganda na. I-try namin i-jog ng konti yung memorya mo. Meron kaming top pick questions na tinatawag. So 3 tanong na tinatanong namin sa mga guest. Una is 3 battle na pinaka na-enjoy mo i-perform. Try ko as much as possible na i-rank. It's nice. Jonas, AJ Power siguro yung top 3. Yun yung doon ko naramdaman na tanggap na ako ng tao. Tanggap na ako ng tao. Pinag-iisipan ko Rich Flow, EJ Power o Jonas, EJ Power. Pero mas yung Jonas, EJ Power. Mas naging classic at mas pukpukan. Mas malakas yung crowd chant sa battle na. B-side days pa yan. Solid. B-side days. Sobrang Tapos top 2 EJ Power Romano. Doon ko naramdaman na pumalas na ako sa dating style na may na-introduce na ako na natanggap din ng tao. Na hindi na ako malilabel as a comedian. At kung may ibibitaw ako na line na hindi comedy, ma-appreciate na rin ng tao. Yeah, ganda nun. Oo nga. Yun. Tapos top 1 EJ Power Callis move. Yeah. Sobrang perfect lang yung pag-prepare ko sa battle na yon. Sobrang hassle-free. Ang ibig ko sabihin, sobrang hassle-free. Sobrang confident akong tumalang dun sa sa battle na yon. And doon ko na-unlock na kaya ko pala bumattle ng English. Tapos nag-Espanyol ka pa din doon, boss. Trilingual ka doon. Marami ako na discover sa sarili ko na ubra pala yung gantong style sa foreign battle. Humor na nadala pa rin. Yun. Para kasi Pacquiao nun eh. Solid. Sabi din ni Sabi din ni Apok dun sa interview namin.
Parang konti lang kayo na kayang gawin Si yun. Apok yan. Oo, di ba sabi ni Apok? Na konti lang kayo na kayang gawin yun na tatawid sa Tagalog at saka English battles. Siguro sa akin, dahil dito ako nakatira, na-adapt ko yung yung slang. Kasi yun yung kailangan mo, hindi sa yung book style na English. Kailangan mo maintindihan yung slang nila mismo, kung paano nila gamitin yung yung mga salita dito sa US. Humor, no? Parang hindi lang humor, pati yung yung mga common words na ginagamit nila sa araw-araw. Oo. Yun. Sige. Pangalawang topic question. Ito, irarank mo pa rin. Pero sige, kung gusto mong i-challenge sarili mo, i-rank mo. Sige. 3 linya or skema na pinaka-trip mong nasulat mo. Kahit anong battle? Oo, kahit anong battle. Pero kung meron sa YouTube, mas okay. Kasi lalagay ko yan sa edit ko. Baga ipapalabas ko yan. Yung mga line na yan. Diba, hindi ko marang to mahal ko lahat ng ng mga nagagawa ko. Para mga anak ko yun alam mo yun. Una, yung yung line ko IGL na side beats. Kasi gubat pa lang, ako iyong tinatarget na, di ba? Di niya pa kasi nararanasan ganito agrabe mang, di ba? Ngayong umabot na siya sa Manila Bay, at ngayong katabi niya, Rojas Boulevard ka dito, boy, side beach lang kita. Di ko alam sobrang sobrang ang angas lang ng pagka-bitaw. Bigkas yan. Pwede pa itong mabago siguro in the future. Pero yun, sa ngayon yun, ang lang, parang yung angas, yung yung pagka-abitaw ko sa line na yun. Tapos sa sunod is yung yung line ko kay Poison, yung may power na ulit. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simulan mo na sa aking talapakan humalik. Yang pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit? Kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy itong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung lingas mo, boy. May power na ulit. Yung may remote. konting backstory doon. Nagpaalam ako kay Arik. Pwede may blind ako na ganito, papatay ko yung ilaw. Ayaw niya pumayag. Kasi baka hindi na daw bumukas ulit. Bumalik. Oo. Kaya ako makulit. Tinanong ko kay Arik yun nung the night before. Kasi may nun parang 1 minute Cebu. Okay. So tinanong ko yun, hindi siya pumayag. Tapos, sabi ko, kailangan kong gawin yun para maging perfect yung yung execution ng linya na yun. Hindi pwedeng hindi. Tapos, nung nasa venue na ako, siguro minutes na lang bago laban namin. Tinanong ko si Kuya Kebs. Sabi, may chance ba na mapatay yung ilaw? May i-spit ako na line. Tapos mamamatay yung ilaw, tapos bubukas ulit. At sa malupit pa doon, nasa likod ko si Poison. So, baka masira yung plano ko dito si Poison, sabi ko. Tapos yung pala, akala lang ni Poison, may tinatanong lang ako kay Kuya Kebs na okay. Tapos ang ginawa ni Kuya Ives, sabi niya may remote ako dito, pwede mo kontrolin yung ilaw. Yun. Yes. Parang nag-align yung yung tadhana. Sabi ko, pumapabor sa akin to Sabi ko, doon ako naging confident nung gabi na. Yun yung yun lang, gusto ko lang backstory nung line na. Ganda. Tapos, sunod, yung line ko ay Kalis Move, yung Territorial Expand. You've been dying to battle with Flip Top, right?
you're not gonna be able to enter that mansion because before you can step inside the kingdom of gods, you gotta get past through Percival Jackson. I'm a lyrical assassin who will conquer more than you can imagine. I'm overcoming my famine. Cancel all the distraction. Witness my malevolent action. California extraction. You call this my English debut battle? I call this territorial expansion. Oh. Parang ano, ang sarap din i-spit lang nung line na yun. Na parang, daming ano dun. Ang daming yun yung hook sa video nila. Ganda. Actually, yung kay Poison, nakalista yun sa tatanungin ko na parang, bakit ka may remote ng venue? bakit ka may remote ng venue? So, yun pala yun. Sobrang ganda pa na nauna yun. Kasi yung round niya after tungkol sa blackout parang na-disarm siya dun Oo. Yung placing din, sobrang crucial din ng placing ng lines. Kailangan tama yung ano mo paglagay mo. Kasi kung mali ka ng lagay, nauna siya, mawala na naman. Kaya nga. Mabalik. Pag remote na ganun, pagbukas, yung nakita ko yung ngiti ni Poison, pucha, blackout to. Alam ko to. Pag hindi pwede kay Arik, kay Kuya Kebs lumapit. Yan. Pwede mag-honorable mention pala. Go. Ng gusto ko rin yung line na yung I have lived long enough to see myself become the villain. Parang ewan ko, may parang masarap lang na na pakiramdam na mas fit yung line na parang wala ka nang pakialam sa sa ego mo na alam mo yun. Parang yun parang nung inispit ko yung scheme na yun kasi parang wala na akong pake kung may mag-react o hindi. Parang maintindihan nyo na kung ba't ko ginagawa. Parang pinalaya ka nung linya na yun nung binanggit mo. Oo. Tsaka in-own mo na yung persona na yun parang eto na yan. Part na to ng part na to ni EJ Power. Speaking of that, may quick question lang ako. Naalala ko kasi yung tatlo na nalalaglag ko parang anak ni Robin at Mariel. Nung time na ba yun? Nung time ba na yun, ine-expect ka bang reaction doon or yung reaction ng tao, is it aligned to what you're expecting? Kasi nung mga panahon na yun, bago-bago pa yung mga ganong linya na hindi pa masyado. Ang dark talaga Actually, iba yung term ko dati nung alam ko na siya gawin pero iba lang yung term ko, parang ang term ko pa nga yata yung mga jokes na nakaka-offend. Parang mo yun, parang So may listahan ka ng gano'n. Parang yun yung term ko dati. Tapos yun, ang sarap lang nung nung hati na crowd reaction na kung natatawa sila tapos biglang caught off guard sila dun Parang ang sarap nung makita ng mga mukha ng tao na ganun. Hindi mo alam i-react. Naalala ko tuloy yung reaction natin nung nag-review tayo ng battle na tatay ni Jano Gibbs. Tsaka ganun din yun galing sila sa tawa tapos biglang shit, ano re-react ko doon? Tawa din ba ako dito? Minus points ka kasi pag yun yung napansin ko na reaction nung ng EJ Power versus Shay na parang yung hindi patay yung crowd pero yung ugong yung naririnig mo hindi siya yung normal na crowd reaction, parang siya pucha, ano pa yung next dito, ano pa yung mas bibigat dito na linya, parang grim grim yung yung style ng yun yung plano na dapat wala talaga dapat mag-react sa na yun sa scheme na yun dun sa part na sinabi ko na yun yung walang magre-react, hindi makapunta sa langit. Yun. Yun yung plano ko, wala na mag-react dito sa line na yun. Pero mararamdaman ko yung nararamdaman ko nun yung bigat nung nung feelings sa sa venue. Parang Grim Reaper yung dati.
Sige, huling topic question. Ito, baka mas madali for you. So yung channel at yung mga videos, mga interviews, ginawa namin to para iangat appreciation sa inyo, sa mga battle, sa ginagawa nyo, mas maintindihan din ng tao yung pinagdadaanan. Kung magre-recommend ka ng 3 battle na papanoorin ng tao, pwedeng sa'yo, pwedeng sa iba rin, na let's say casual, pwedeng returning viewer, or gusto nilang talagang mas into battle rap pa. Ano yung i-recommend mong mapanood nila? 3. Unahin natin sa pinaka-classic. Delo versus Target. Maraming na-introduce na elemento. And entertainment value din ng laban na yun. Hanggang ngayon, pag pinapanood ko yung battle na yun, natatawa ako eh. Sobrang classic eh, no? And may mga dati hindi ko siya naintindihan, pero nung pinanood ko ulit yung battle na naintindihan ko na. Alam mo yun? Na, kaya pala ganun. May mga nasagot na tanong sa utak ko na, ba't nag-react sila sa line na to? Tapos nung unang nood ko sa laban na yon, tapos nag-react, sabi ko, ba't sila nag-react sa line na to? Parang, hindi ko gets. Tapos nung pinanood ko na ngayong panahon na to, kaya pala. Solid. Tapos, jump tayo, LA versus SS. Parang to parang nasa Mawawala Mount sa Rushmore lista. to ng mga FC. Mandatory. Yun din, sa kadahilan ng ang dami ring na-introduce sa na yun. 2v2 pa eh. Yeah, tama. Yun. Kasi 2v2 siya, mas madaling mag-experiment. Yun din yung yung makikita mo rin din yung yung fallback kung ba't nanalo yung SS. Alam mo yun? Yun. Tapos, pinakauli siguro, Looney versus Tipsy D. Sobrang lupit lang na laban na yun. Para sa akin, dream come true yun na battle para sa akin. Ang ganda eh. Para siyang boxing match na nagkakapan sila sa umpisa hanggang makuha na ni Looney upper hand. And then, yun na niya na pakuha na siya ng sapat na armas para matalo niya siya. Kapaan na yun. Kapaan na battle yun. And then, hanggang sa may makakuha lang ng kumbaga may natamaan siya na weak point ni Tipsy. Alam mo yun? May na-liver blow. Biglang uminta na ganun, tapos pinagsasapak na yun. Yung top 3 na yun, sa lang eh. Yung tatlong yun yung napili ko sa mga yung mga first time viewers para mas maintindihan nila, mas kung trip nila pag-aralan yung elemento ng battle rap. Yung mga feeling para sa akin yung mga perfect na battles na may mga na-introduce na elements. Isang battle mo na kung gusto nilang mapanood si EJ at maumpisahan ng maging fanboy ng EJ Power, anong battle ang umpisahan nila? Joke. Shinay agad. Ano ba? Yung Jonas, hindi. Ano na eh. Hirap pumili ng baby no? Yung Shay siguro kasi yun na yun yung latest eh. Okay. Na eto ako ngayon eh, alam mo yun. Best representative na. Tsaka may doon eh, yung experiment na naging matagumpay. Alam mo yun. Ayun. Nasa era na to hindi siya forever.
hindi siya for everyone, pero para sa akin, Yun, kasi yun lang yung latest. Siguro kung sa mga future battles ko, kung mas malakas magagawa, baka yun yung ma-recommend. Pero okay. for now, yun siguro muna. Magugulat Maganda yung rin na filter yun, ha? Magandang Mm. filter din yun. Pag natripan nyo si EJ sa EJ versus Shea, lahat ng past battles niya, okay ka na. Yun na yung Yun na yung pick ng Okay. May ano pa ba kayo, mga pahabol? Ako may konti lang. Dalawa lang siguro to. Pero magka-connect naman, sir. Pahabol lang since hindi po pala na kanina. Saan galing yung bane ng flip top na proclaim mo on yourself? Or may nagsabi ba sa'yo nun? Or ano ba sa inyo yun? Tapos tinanggap mo na lang. Tapos ano yung magiging message mo sa mga bagong pogi na papasok sa flip top? Na mag-self-proclaim na pogi sila. Yan. Yung bane ng flip top, out of nowhere lang din yun na sinama ko saan. Hindi ko alam na na maaalala ng mga tao na palagi. Tapos sa mga papasok na pogi, tingnan natin kung ma-dethrone nyo ako. You drop this, sir. You drop this king. Interesting lang, no, yung mga nakausap natin. Pag tinatanong natin ng origins ng mga tumatak na ng linya, halos lahat sila sinasabi niya, hindi yun yung linya akala ko tatatak eh. Hindi, parang sinasabi nila, kunyari si Sinyo daw yung Eddie O. Nabasa ko lang sa comment niya Eddie O. Hindi naman, wala naman yun eh. Oh. May mga, si Bitrom din, sabi niya, yung mga binanggit-banggit niyang pangalan. Sabi niya, random shit lang, pero nag-stick sa akin. Naging yung mga nag-stick eh. No? So, ang galing lang na habang sinusulat mo siya, sabi mo, hindi lahat nagpe-play out sa plano. Pero may mga time na for the positive naman. Akala ko hindi mag-i-stick. Tapos, bang, pasok pala. Tapos yung in-aim mo na mag-stick, yun yung hindi nag-i-stick eh. Di ba? Yun ang how ironic. Kayo, may pahabol kayo? Woods. Okay, last na ako. Nauso ulit yung Welcome to Battle Rap dahil kay Bitrom. Ikaw, anong moment yung nagbigay sa'yo ng Welcome to Battle Rap na parang, shit, eto yung Battle Rap? Nung first time ko manood ng Flip Top TV. Which is? Hukuman. Na nung una naramdaman na, gusto ko rin mag-battle. Okay. Handa ako sa mga maririnig ko. At maghahanda ako ng mga sasabihin ko. Oo nga, no? Ganda. May mga tao na una nila narinig yung flip top, isara mo yan. Ayoko niyan. Diba? Pero may tao na, pucha, this is battle rap. Gagawin ko to. Panalo. Nakwento kanina ni Boss EJ off-cam na meron siya pating na album. At alam ko more announcements pa mamaya. Pero itong album mo, ang title ay To the First Power? To the First Power, anong ma-expect ng fans mo dyan? Current mga current na nararamdaman ko lang. Kung anong mga tumatakbo sa isip ko sa panahon na to. May mga nasulat na ako like way back 2020 pa, 2021. So may mga maririnig niyo siguro sa lyrics na medyo outdated na siya pero solid pa din. 'Yun and may mga secret na lang mga featuring artist ko muna. May tatlo na feeling ko magugustuhan ng mga fans. Si D-List ba yung isa doon? Ay, sorry, secret nga pala, sorry. Si D-List. Hindi, napansin ko lang, ewan ko kung it's because of the experience, no? Pero napansin ko lang, lately naglabas si Batas
ng Ginoong Rodriguez EP kung saan para rin siyang nakipagkwentuhan. Sabi niya parang naging outlet niya rin na sa mga tropa. Alam mo yun, ito yung nangyayari sa akin. Si Sayad, more of storytelling din yung nilabas niya. Ito sabi mo, mga kwento at mga pinagdaanan mo. Gaano kalayo yung style nito sa last mo? Kasi ako, pinaka-replayed for me yung Narcissus eh. Gaano kalayo or kalapit yung style ng ginawa mo ngayon sa ganong songs mo? Actually, hindi siya nalalayo. Kasi originally, kasali dapat yung Narcissist sa album. Kinat ko na lang for some reasons. Tapos yun, siya variety ng vibe eh. May chill, may dark, may astig. Yun. Yun yung And shit. Kwento mamaya off-cam, may eh. Ayoko muna. Pero more of storytelling to, tong album na to. Oo. At may pagka-personal. Oo. Pasilip sa buhay ni EJ Power. Abangan niyo yan. So, To the First Power, releasing very soon. Or, release na paglabas ng episode na to. So, hopefully. Abangan niya. Ayan. So, salamat ng sobra, Sir Boss EJ. Napasaya na tayo dahil baka kasi gumana sa... Pagkakaedad lang tayo. Tawag nito, saan ka ba pwedeng suportahan at abangan ng tao yung mga next movement mo? Ewan ko kung feeling ko naman na-release ko na pagka-upload nyo ng video na to, na-release ko na yung album ko. To the first power, yun, nasa lahat ng streaming apps, Spotify, Apple Music, etc. YouTube. Yun, sana suportahan nyo yung mga ilalabas kong music. Ibang syempre ibang persona yung sa music, iba yung sa battle. Tapos follow nyo rin ako doon sa Spotify. Subscribe kayo sa YouTube o EJ Power Official yata, di ko na maalala. Hindi ako active masyado. Follow nyo rin ako like nyo yung page ko, Facebook, EJ Power. Follow nyo ako sa IG kung gusto nyo mas intimate yung mga ko doon, post mas personal. Yung makita yung yung buhay ko sa araw-araw. EJMFPOWER. Tapos siguro din na-announce ko na pagka-release ng video na to, na-announce ko na siguro sa Facebook. Kita-kits tayo June 21 sa Toronto, Canada. May battle ako sa Hiraya Battlegrounds. Yun. Kita-kits tayo sa mga Pilipino dun sa Toronto. So, sa mga syempre dun sa mga nasa Pinas, abang na lang muna sa video. Yun. Sakto, yun pa lang sa ngayon. Sa Toronto. Nice. Sabihin kong manood sa yung yung shirt mo. Ayun, nga pala. Thank you. Thank you sa Oh, shit! Damn! Thank you. Naligaw. Yun, ni Lowy Clips, pinlash niya na available sa theaccentsclothing.com. Score kayo. Yun. Sobrang salamat sa suporta niyo lahat. Sa solid. Ito talaga, lagi talaga may surprise merch to sa dulo. Regalo ng jowa, guys. Kaya mag-jowa kayo tumino kayo sa jowa nyo. Meron pala tayong ni-reserve na tanong na hindi na natin natanong dahil may tanong si Diiles kanina. May haters ba si EJ Power at anong mensahe mo para sa kanila? Ako, mensahe ko sa kanila. Yun na lang, kung man, hindi nyo matripan o may criticism kayo,
least sabihin nyo sa mas na paraan, mas respectful na paraan at mas yung matutulungan kami kasi at the end of the day lumilikha lang din kami na uubusan din kami ng creative juices. Nagkakaroon din kami ng mga kahinaan. Siyempre tao lang kami. And yun nga, wag kayong mag-hate towards the MC. Mas may intindihan namin kung mag-hate kayo dun sa sa works ng MC. Pero yung iba kasi yun nga, nag-hate sila towards the MC. Ayoko na lang magbabanggit ng mga video reaction tsaka mga nagpa-podcast. Banggitin mo, bibilip na lang namin. Joke lang. Ayaw na rin silang bigyan ng clout Bigyan natin ng clip si Pero yun, na lang din. Parang wag yung samantalahin. Alam niyo yun, wag yung samantalahin yung pinaghihirapan ng mga battle MC. Yun, wag niyong gamitin as rage bait din dahil hindi rin nakakatuwa. Legit. Tularan niyo yung Tapik Squad. Ganyan dapat. Ayun. So, salamat EJ sa oras na binigay mo. Salamat sa mga kwentuhan at mga solid na pasilip, mga backstory na hindi pa namin nalaman bilang mga long time na nanonood. So, sobrang solid ng episode na to. Salamat, tatapik tayo. Hanggang dito lang tong episode na to. Tapik Squad, out.